Magandang gabi po sa inyong lahat sa araw na ito. Ang testimony ko kung gaano kadakila ang Diyos na kumikilos sa aking buhay. Nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon, dumating ako sa mga pagsubok na attempt ng minom, ano ba yung tawag dito? Minom ng lason kasi wala pa ako sa Panginoon, nakakaranas ng pagsubok sa family. Tapos dito, hawak ko na nun yung ah, yan po yung muriatic po. Yun, dumating ko sa punto na ganun nangyari sa akin dahil sa sobrang pagdipo dito sa family. Sa family po, nagkaroon ako ng problema. Wala akong nilalapitan kundi yung Panginoon, na nalangin ako sa Diyos. Yung time na yun, talagang attempt ako ng magpakamatay na dahil sa problema. After po nun, habang hawak ko na po ito po ay testimony ko kung gaano ang Panginoon ay kumikilos sa buhay ko. Excuse me po. Yung time na yon, hawak ko na po yung iinumin kong uriatic. Bigla na lang naglagay sa mind ko, may naglagay sa isip ko, huwag mong gawin yan. Parang nilagay niya sa mind ko, nangungusap sa akin. Tapos nabitawan ko po yun, umiyak po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, patawad sa mga nagawa kong kasalanan, yung inom ba na lasang para tapusin na ba yung buhay ko dahil sa maraming pagsubok ko naranasan dito sa mundo na ito. Pero si God, nandyan siya palagi na nagpapaalala kung gaano niya tayo minamahal ng Panginoon. Kaya hindi po ako natuloy at nilalagay niya sa isip ng Panginoon sa akin isip, huwag mong gawin niya, malilit pa yung mga anak ko. Kaya nabitawan ko po yung time na yun, yung muriatic na inumin ko dahil sa dami po ng problema. Pero si God, nandyan pala yung tunay nagmamahal. Amen po ba? Kaya yung topic natin sa araw na ito, ang ating katawan ay templo ng Diyos. Sakto po dun sa testimony ko po. Yun po yung topic po natin. Pero bago po yan, basahin ko muna po bago tayo mag-pray. Sabi dito sa 1 Corinto chapter 3 verse 16 to 17. Sabi, excuse me po. Sabi dito, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang katawan. Sa inyo ang kanyang espiritu. Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang kanyang templo. Kayo ang templo niya. Amen po ba? Pero bago po yan, tayo mo muna po ay manalangin para gabayan tayo ng ating Panginoon sa ating gawain sa araw na ito, sa ating pag-Bible study. Tayo mo ko tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, na may likha na langit at lupa. Ikaw ang Diyos na lahat ng bagay dito sa mundo na ito ay ikaw ang may hawak. Ikaw ang may-ari, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Father God, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Di man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa. In Jesus' name. Salamat, Lord God, sa pagpapalang binibigay mo, kalakasan, sa blessing. Dalayan ko, Panginoon, na itago mo ako sa likuran at langisan mo aking labi sa paghahayag ng iyong salita. In Jesus' name. At lubang mo po ako ng knowledge, wisdom, divine authority, discernment. Anumang revelation mo sa araw na ito, Panginoon, ang banal na Espiritu mo, Father God, ang siyang kumilos sa kalagitnaan. At sa bawat makikinig na tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon, napahalaga yung buhay na pinaghalo mo sa amin, Panginoon, na hindi po namin ito sayangin, bagkos kami magkaroon ng pananampalataya at relasyon sa iyo, Panginoon. Ikaw ang bibigay ng kaligtasan sa bawat taong umahanap sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Balikan ko lang po yung topic po natin. Napakahalaga po yung topic natin. I-note nyo po, kuha po kayo ng ballpen,
papel para po bulay-bulayan po natin ang salita ng Panginoon. At kung may Bible kayo, kung gusto nyo po na tawag dito, kung wala pa po kayong Bible, free po yung Bible namin na pinamimigay dito sa preaching na to. Kung sino pong wala, text nyo lang ako at magbibigay po ako ng Bible. At nagpapasalamat pala ako sa aming pastor na si Tito Arthur Duyan na nagbigay ng Bible. Binigyan po kami ng Bible ng isang box po, napakarami po, 300 po ata yung laman ng box nun. Tapos pagbabalik na Evelyn, bibigyan na naman kami uli ng Bible. 2 box naman ibibigay sa amin ni Tito. Kaya salamat kay Tito Arthur salamat Tito sa binigay mo ng Bible. Napakabuti ng Panginoon sa iyo at lalo ka pa pong pagpalain ng Panginoon. Salamat po Tito Arthur po dun sa binigay niyo pong Bible. At ito'y maraming makakabasa ng salita ng Panginoon. Kaya salamat po sa aming Tito. Balikan lang po natin ating topic. Ang ating katawan ay templo ng Panginoon. Ulitin ko na ba yung verse 1 Corinto chapter 13 at chapter 3 verse 16 to 17. Sabi dito, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwawasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niya. Amen po ba? Kasi yung katawan natin, ang Diyos ang may likha. Siya nagwangi sa atin kaya nagkaroon tayo ng hinga. Kaya kapag hindi po natin sayangin yung buhay natin, bilang nilikha niya, niwangis niya, binigyan tayo ng hininga, kaya nagkaroon tayo ng buhay. Kaya pahalagan natin ang ating katawan, ang ating templo. Ito templo ng ating Panginoon, ang ating katawan, templo ng Panginoon. Naninirahan sa atin ang kanyang banal na espiritu. Kaya nga 'di ba meron pong acceptance. Pag meron kang relasyon sa Diyos, tinanggap mo, isinuko mo yung buhay mo sa Diyos, yung banal na espiritu ng Panginoon ang naghahari. Hindi na natin pagmamay-ari ang ating katawan. Binayaran na ng ating Panginoong Hesus Kristo sa krus ng Kalbaryo. Bayad na, yung binayaran niya na ang ating mga kasalanan. Kaya hindi na natin pagmamay-ari ng ating katawan ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya mahirap kapag binasak natin. Katulad po kanina po 'di ba sa testimony ko na mag-attempt na ako minom ng lason para gusto ko nang tapusin yung buhay ko. Pero praise God, talaga nilagay ng mind sa akin ni Lord, sa mind ko, nilagay niya na huwag kong gawin. Naluha ako noong time na yun. Dahil sa sobrang problema na iniisip ko. Pero meron palang tunay nagmamahal sa akin, kundi ang Panginoon. Iwan man ako ng mahal ko sa buhay, pero si God nandyan ang tunay na nagmamahal. Kaya yun yung pinanghawakan ko, Lord, salamat sa pag-ibig mo. Kasi sa mundo na ito, dito sa mundo na ito, pansamantala lang yung pagmamahal, pagsamantalang iiwan ka ng mahal mo sa buhay. Darating ang time, mawawala ang magulang mo, mawawala yung anak mo. Kasi walang permanente dito sa mundo eh. Ang tunay na permanente sa langit, buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, huwag mo sayangin yung buhay mo. Yung buhay na binigay sa atin ng Diyos. Dito sa mundo na ito, hiram lang. Hiram lang sa mundo na ito yung buhay natin. Hindi natin alam hanggang kailan yung buhay natin. Pero kapatid, isinuko mo na ba sa Diyos yung buhay mo? Kaya napakalaga po na hindi natin sayangin yung buhay natin. May mga namamatay, hindi nila alam kung saan yung buhay nila.
bago dumating sa punto na kinuha tayo ng Panginoon, dapat kilala mo ng Panginoon. Dapat tinanggap mo ng Panginoon. Para alam mo kung saan ang buhay mo. Kung saan ka patungo. Sa impyerno ka ba o sa langit? Siyempre, napakalaga. Sa langit tayo mapunta. Mahirap po sa impyerno pag mapuntahan natin. Amen po ba? Ulitin ko lang po, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwawasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos. Kayo ang templo niya. Alam po ba? Alam mo ba yung naranasan ko na iinom na ako ng lason? Kasalanan pala sa Diyos yun. Kung ginawa ko na yun, ininom ko na yun. Kasalanan pala sa Diyos. Yung nagpapakamatay is pag nagpakamatay ang isang tao, hindi na pupunta sa langit yung kanyang kaluluwa. Kasi ang Diyos lang ang nagtutubo, ang Diyos lang ang kumikitil ng buhay ng tao. Amen po ba? Kaya nakakaranas tayo ng anti-depression, anxiety. Pero kailangan mong mapaglabanan. Ako hindi ko na mapaglabanan yun. Gagawin ko na lang, pero si God yung pagmamahal niya, nilagay niya sa isip ko, wag mong gawin. Nandito ba ako sa harap ninyo na nagtetestimony kung gaano kadakila ang Diyos na kumikilos sa buhay ko. Dumaan ako sa maraming pagsubok, tinesting ako ng Panginoon sa sakit karamdaman, mga pagsubok na dumating, na maraming pagsubok dumating sa buhay ko. Dumaranas ako ng kalungkutan, dumadanas ako ng sakit ng damdamin, broken heart, nararanasan ko, pero kay God ako lumalapit. Ibinibigay ko, binubuhos ko sa Kanya yung pagmamahal ko sa Panginoon, ibinubuhos ko sa Kanya. Kasi pag nagmahal ka sa mundo na ito, pansamantala lang eh. Hindi mo makakamtan yung pag-ibig dito sa mundo na ito, panandalian lang eh. Mawawala, lilipas, mawawala yung love, pero yung pag-ibig ng Panginoon hindi mawawala. Mawala man yung pagmamahal sa'yo ng asawa mo, yung family mo, yung anak mo, pero yung pagmamahal ng Diyos hindi kailanman mawawala. Amen po ba? Kaya pahalaga natin yung templo ng Panginoon. Tayo yun, yung templo ng Panginoon. Nasa atin yung banal spirito ng Panginoon. Kung talagang pagbuhay ang banal na spirito mo sa Panginoon, kahit anong gawa ng kaaway, hindi magwawagi. Kasi anak tayo ng Panginoon. Amen po ba? Number 1 po, huwag sirain ang inyong katawan. Huwag po natin sirain ang ating katawan. Ano po ba ang sinasabi dito ng Panginoon na huwag sirain ang ating katawan? Sabi dito sa Ephesians chapter 5 verse 18, huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niya ang inyong buhay. Sa halip, dapat kayong mapuspos ng Espiritu Santo. Espiritu. Kaya sinasabi dito ng Panginoon, huwag maglalasing, sapagkat sisirain lamang niya ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Amen po ba? Kapag tayo naglalasing, sinisira ang ating katawan. Sinisira ang ating buhay. For example po, di ba, pagka naglalasing ka, minsan nawawala ka sa isip. Pag naglalasing ka, hindi mo alam yung bagay na ginagawa mo paglasing. Pumapasok na yung gawa ng kaaway. Pag naglalasing ka, sisirain yung lungs mo, yung atay mo. Kaya sabi dito ng Panginoon, huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niya ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Amen po ba? Dito sinasabi ng Panginoon na lagi tayong binibigyan ng lagi tayong binabalaan ng ating Panginoon na huwag tayong maglasing.
Sisirain ang buhay niya. Sisirain lamang niya ang inyong buhay. Meron pa ba sobrang lasing, hindi niya na alam ginagawa niya. Suray-suray maglakad. Sinakita niyo, amen po ba? Di ba po, pag nakita kang lasing, gano'n na, gano'n na. Hindi na mapakali. Bengkong-bengkong na yung lakad. Meron pa pag nalalasing, naihina. Naihina sa salawan. Amen po ba? Naalala po ako dyan. Naalala ko dyan. Yun yung naglasing sobra. Dito. Talagang sobrang lasing niya. Yung pinto na ihian na niya. Amen po ba? Kaya mahirap po pag naglalasing po tayo ng sobra na hindi natin alam yung ating sarili. Praise God po ba? Amen po ba? Kailangan po talagang kaya tayo binibigyan ng Panginoon na balaan na yung ating katawan ay templo ng Diyos. Templo ng Espiritu Santo. Pagka ako ganyan po, lalo minsan pagka di ka talaga maiiwas ng bigla kang mapapainom. Pero kahit Kristiyano ka, pag bigla kang napainom, aanin sa'yo ng Panginoon, talagang yan naging ka ng Panginoon. Biglang maninikip ang dibdib mo. Ang sabi ng Diyos, huwag mong gawin na. Kasi kapag ang Diyos, nasa atin ang banal na Espiritu ng Panginoon, ipapaalala niya ang lahat ng bagay mali. Mali yan. Kaya tatapikin tayo ng Panginoon. Bibigyan ka ng karamdaman. Hirapan ka huminga. Ako po naranasan ko po yan. Minsan parang pagka napainom ka ng alak, minsan anin ka ng Panginoon. Tatapikin tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kasi ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kasi yung banal na Espiritu ng Panginoon sa atin nananahan. Ayaw niya tayong na gumagawa ng nang hindi kalugod-lugod sa Panginoon yung pag-alak. Amen po ba? Next po. Kawikaan chapter 23 verse 20 to 21. Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa okay, wait lang. Mabisa, masiba pala. Sabi dito, huwag kang kikisama sa mga lasenggo at masiba sa pagkain. Pati pala pagkain, pag masiba daw. Pagkat sila'y masasakdal sa kahirapan at darating ang panahon magdadamit ng basahan. Amen po ba? Dito sinasabi na ng Panginoon sa Kawikaan chapter 23 verse 20 to 21. Huwag kang makisama sa mga lasenggo. Amen po ba? Kapag may barkada kang lasenggo, tuturuan ka rin uminom ng alak. Kapag barkada mo may bisyo, tinuturuan ka, mapapasama ka talaga. Kapag ang mga kasama mo lasenggera, magiging lasenggera ka rin. Kapag kasama mo ang mabubuti, hindi ka mapapahamak. Kapag dinadala ka ng kaibigan mo sa church, nasa mabuti ka. Pero kapag dinadala ka sa barkada, inom, alak, o anumang bisyo, amen po ba? Sabi dito, huwag kang makisama sa mga lasinggero at ano to? Sabi ko kanina, masiba. Ayun, masiba sa pagkain. Kahit pala pagkain, kasi sabi sa Kawikaan, meron din ako nabasa sa Kawikaan din pala to. Itong Kawikaan, sabi doon, pagka mabisa ka, masiba sa pagkain. Matakaw ba? Matakaw. Pag sobra ka daw takaw, lagi ka daw kumakain ng aros, iniisip mo, lagi kang kumain. Is kasalanan din pala yun sa sobrang
pagkain mo. Yung nasa isip mo, kakain ka, gusto mo kumain na kumain na kumain. Pero yung spiritual mo, hindi mo pala pinapakain ng salita ng Diyos. Kaya binibigyan tayo ng pagpapaalala ng Panginoon. Once na kumakain ka ng kumakain ng maraming pagkain, pero yung spiritual mo, hindi mo pinapakain ng salita ng Diyos, nanghihina. Kaya nagkakaroon ng mga tao ng mga sakit sa sobrang marami kinakain. Kahit bawal, high blood, asukal, maalat. Di ba po nagkakasya sobrang kain ng kain. Kapatid, mas mahalaga, mas pakainin natin ang spiritual na salita ng Panginoon. Kasi lalong lumalakas ang ating spiritual na relasyon sa Diyos. Ako nga po, pagka nagbabasa ako ng Bible, tawag dito, lumalakas ang aking spiritual. Pag hindi ako nagbabasa ng Bible, nanghihina. Kapag hindi ako nakakapagbahagi ng salita ng Diyos, nagkakasakit ako. Simula nung hindi po ako noon nagpe-preach, almost 6 months hindi ako nag-preach noon. Alam mo po, yung aking katawan nanghihina. Nanghihina ang aking spiritual. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Hindi na ako nakakatulog kasi hindi ko na inuuna ang Lord, hindi na ako nagbabasa ng Bible. Nanghina yung aking spiritual ng relasyon sa Diyos. Nung hindi ko na kaya, sabi ko kay Pastor Palomo, pag-pray mo po ako kasi yung fire ko sa Panginoon nawawala. Yun, simula po ako, shoutout po kay Pastor Palomo po, Ronald Palomo. Yun nasa Mindanao. Kaya yung po, lumakas ang aking spiritual. Kasi kailangan din natin magpalakasan tayo sa pamamagitan ng panalangin. Kaya napakalaga po na nagpapalakasan po tayo sa panalangin. Kung sino nanghihina, sabi ng Panginoon sa Biblia, sa salita niya, kung sinong mahina, ipanalangin ang mga kapatiran. Amen po ba? Kasi tayo, may kanya-kanya po tayong kahinaan. Yung kahinaan natin na dapat natin ipaalam sa Panginoon, dapat natin i-confess sa Panginoon anumang kahinaan natin. Amen po ba? Kaya napakalaga po yung pangkain spiritual. Hindi natin papakainin naman. Okay lang kumain ka ng kumain ng, wag lang naman sobra na sa kain. Yung buhay mo nakatuon na sa laging kumain ka ng kumain, tataba ka ng tataba. Amen po ba? Mas pakainin natin spiritual. At sinasabi ng Panginoon, huwag maglasing. Ulitin ko lang po yung sinabi niya dito Kawikaan chapter 23 verse 20 to 21. Huwag kang magkisama sa mga lasinggero at sa masisibang pagkain sapagkat sila'y masasakdal sa kahirapan at darating ang panahon magdadamit sila ng basahan. Amen po ba? Magdadamit ng basahan dahil sa ginagawa nilang kasalanan. Amen po ba? Mahirap pag nagdamit tayo ng basahan sa harap ng Panginoon. Basahan lang tayo sa harap ng Panginoon. Lilinis lang tayo, hinugasan ng banal ng dugo ng Panginoon. Kasi tayong lahat po sa mundo na ito ay makasalanan. At walang taong perpekto sa mundo na ito. Lahat po tayo nagkakasala. Kaya kapatid, lapit natin yung buhay natin sa Diyos. Ganon tayo minamahal ng ating Panginoon. Next po, Kawikaan chapter 23 hanggang 31, 32, 33, 34 po. Buksan po natin yung Kawikaan, Proverbs chapter, sa English po yun Proverbs chapter 23 verse 31 hanggang 34 po. Yan po, hanapin natin. 23 hanggang 31 to 34. Basahin po natin at unawain natin yung revelation ng Panginoon. Sabi dito, huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam. Amen. Huwag po natin tutunggain. Baka yung pag-inom mo ng alak,
gusto mo lahat ubusin, case. Nalala ko nung ganyan kami po ni Evelyn. Testimony ko rin po sa amin ni Evelyn, bago kami ma-born again, may pumuntan tsahin namin si Auntie Betty, yung aming kapatid ng tatay namin. Yung time na yon is pumunta yung tsahin namin kasi di pa po kami nakakilala sa Panginoon. Habang nandun tsahin namin, nagiinuman kami, case po yung mga namin, mga alak. Tapos po, pumunta yung tsahin namin. Mga kambal, mag-Bible study tayo, dala-dala niya po yung Bible. Sabi namin, ante, wag na. Mag-inuman na lang tayo. Hindi lang nasabi na po. Siyempre, wala ka po sa Panginoon. Yung time na yan, sabi ng tsahin namin, tandaan yung mga kambal kayo. Balang araw, maboborn again din kayo. Praise God, grabe yung anointing ng power ng Panginoon sa Kanya. Na born again kami. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya na born again kami. Kaya nakakabuti ng Panginoon. Nahanap niya yung mga makasalanan, hindi ang mga matutuwid. Amen po ba? Ulitin ko lang po. Huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam. Kahit na tinutukso ka ng mga kaibigan mo, alika na dito, inuman tayo. Di na, kasi graduate na ako dyan. Alam mo, nung nakuha kong gifted na graduate dyan, sakit ng tonsil. Yun po yung naranasan ko. Kaya lagi akong parang bumabahing umuubo. Yun po yung nakuha kong medal sa sakit. Amen po ba? Pero si God ang nagpapagaling. Amen po ba? Kaya kapag Kristiyano ka, talagang ipapaalala sa iyo ng Panginoon. Lalagay sa isip mo, ano ka na dyan, graduate ka na. Hindi ka na pwedeng kasi ang Panginoon, kapag tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon, kukumbik ng Holy Spirit, huwag mong gawin yan. Amen po ba? Kaya pag may nagyayaya sa'yo, sabihin mo na lang, iwas ka na lang. Amen po ba? Si Lord ang magpapaiwas, hindi ikaw. Si Lord ang magsasabi sa'yo, huwag mong gawin yan. Amen po ba? Next po, sapagkat verse 32 na tayo sapagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag. Pasuray-suray, di ba po ito yung sinasabi ito, umiinom siya ng alak. Kasi hindi niya alam yung ginagawa, pasuray-suray para daw tinuklaw na ahas. Verse 34 at 33. Kung ano-ano ang inyong sasabihin at hindi ka makapag-isip ng mabuti. Sorry po. Hindi ka makapag-isip ng mabuti. Di ba po kapag lasing ka na, di mo na alam ginagawa mo. Parang ano lumalabas sa bibig mo. Ando na nagmumura, ando na nagipag-away, nakipagsuntukan ka. Kasi nga, diablo na yung pumasok sa katawan ng tao dahil lasing hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Di ba po, meron ba nag-inuman dito yung nakipag-away, nakipagsuntukan? Kasi kinabukasan din niya alam na ihina siya sa lawal. Di ba meron po ganyan. Kaya next po, 34. Ang makakatulad mo'y nasa gitna ng dagat at hinampas ng malalaking alon. Pasuray-suray kang maglalakad. Amen, di ba? Paglasing, pasuray-suray maglakad. Hindi niya na alam ginagawa niya. Pag ganun-ganun na, ayan yung suray-suray na sinasabi. Pag gewang-gewang na po yung lakad. Kaya, walang maidudulot yung alak. Makukuha mo dyan, medal sa sakit, karamdaman. Magkakaroon ka pa ng sakit sa baga, maraming maraming sisirain ng katawan mo, ang alak. Masarap pagka tumatagal, pag bata ka pa, inom ka ng alak, pag magkaedan ka na, yun na, magkakaroon ka na ng mga karamdaman. Amen po ba? Ulitin ko lang po yung verse hanggang 31-34 po. I-straight ko na po siya. Huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam. Verse 32. Sapagkat kinaumagahan ay
daig mo pa ang tinuka ng ahas, makamandag. Verse 33, kung ano-ano ang iyong sasabihin at hindi ka makapag-isip ng mabuti. 34, ang makakatulad mo'y nasa gitna ng dagat at hinahampas ng malalaking alon. Pasuray-suray kang maglalakad. Amen. Kaya kapag tayo, mas mabuti pang uminom ka na lang ng tubig. Mag-fasting ka na lang, magbasa ng Bible. Lalakas pa yung resistensya ng katawan mo. Alam po ba pag nagpa-fasting po, kasi sa amin kami ni Evelyn, pag nag-fasting kami, wala talagang kain. Wala kaming kain, tubig lang, basa ng Bible, worship, prayer. Pero yung impact ng Holy Spirit malakas po. Malakas sa pagpananalangin, malakas sa pagbabasa ng Bible, yung mararamdaman mo talaga na kukuryente. Habang nagpipray ka, nag-worship, nangunguryente pa. Yung impact ng Holy Spirit malakas po. Kaya napakaganda po na tayo nagpa-fasting. Masarap po mag-fasting. Pag bago ka pa lang, skip meal ka muna. Skip meal ka sa gabi. Huwag kang kakain skip meal ka, huwag kang kakain. Puro basa Bible, prayer, panalangin. Tapos kinabukasan ka, kumain ka. Yun ang tinatawag na skip meal. Pag sanayin mo 1 week ka skip meal. Ano ka ng skip meal sa 1 week. After, kung kaya mo na 1 week, pwede ka 3 days na walang kain na. Kasi yung tiyan mo, sasanayin niya ng hindi ka kakain ng isang gabi. Sa gabi ka lang hindi kakain, pero umaga tanghali kakain ka. At maganda po mag-fasting. Doon mo mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos. Tsaka marami siyang revelation. Amen po ba? Next po. Yun yung kanina nabasa ko. Di ba po kapag tayo umiinom ng alak, sisirain ng ating katawan. Una, yung alak. Pangalawa, droga. Shabu. Kung ano man yung pumapasok sa katawan natin na sinisira ng ating katawan sa pamamagitan ng mga bisyo. Alak, droga, marijuana. Ano po ba? Marami pa po yan na nasisira ng ating katawan. Kaya, ano natin yung ating katawan, pahalagahan natin. Yung binigay sa atin ng Diyos na, kasi ang ating katawan ay templo ng Diyos. Etong ating katawan, templo ng Espiritu Santo. Kasi nilikha ng Diyos. Binangis tayo ng Panginoon para sa kanyang ikalulugod. Hindi para sa ating sarili, kundi ikalulugod ng Diyos. Nilikha tayo eh. Yung buhay natin ay pansamantala lang sa mundo na ito. Gawin natin yung will ng God. Yung plano ng God. Amen po ba? Maraming plano sa atin ng Diyos, pero tayo hindi lumalapit sa Diyos. Maraming ipapaalala sa iyong Panginoon, pero hindi ka lumalapit sa Diyos. Mahal ka ng Panginoon, pero lumalayo ka sa Diyos. Ako, ilang beses ako, kahit Kristiyano po ako, lumalayo ako sa Panginoon. Dumating ako sa punto na lumalayo ako sa Panginoon. Yun na nga, sinasabi ko, parang bumabalik ako, umiinom ako ng alak. Pero tinapik pa rin ako ng Panginoon. Kasi gano'n niya tayo kamahal. Ayaw niya mahiwalay tayo sa presensya ng Panginoon. Kahit ano man nagawa mong kasalanan na paulit-ulit sa Panginoon. Pero kapag ang Panginoon ay tumapik sa'yo, grabe yung Panginoon kapag tumapik, mapapaluha ka. Mapapahagulgul ka. Kasi ganun kanya kamahal eh. Niyayakap ka ng Panginoon niyayakap tayo ng Panginoon sa ating mga karumihan. Ganun magmahal ng Panginoon. Hindi niya tinitignan kung ano yung nakaraan mo, hindi niya tinitignan kung anong nagawa mong kasalanan. Amen po ba?
Mas tinitignan niya yung pagmamahal mo sa Kanya. Kaya kapatid, mahalin natin ang Panginoon. Kasi yung buhay natin pansamantala lang sa mundo na ito. Hindi natin alam hanggang kailan tayo sa mundo na ito. Kaya napakahalaga po na tayo lumapit sa ating Panginoon at magkaroon ng relasyon. Next po, yung kasalanan kanina nabanggit ko po, ang pagpapahamatay ay kasalanan. Kasalanan po kapag tayo kinikitil na ating buhay. Kasi ang Diyos lang ang tanging tumutubos na ang Diyos lang ang tanging kitil ng buhay mo. Pag time mo nang kunin ka na ng Panginoon, kukunin ka niya. Pero kapag ang buhay mo na gusto mo na mamatay, gusto ko na magbigti, kasi nakakaranas sa anti-depression. Pero kapag nananalangin ka sa Panginoon, lumalapit ka sa Panginoon, hindi ka niya hayaan. Hindi ka niya pababayaan. Ang mga lumalapit sa Panginoon na tumatawag sa Panginoon ay merong pananampalataya. Kaya kapatid, kung dumadanas ka ng anti-depression, dumadanas ka ng mga problema, hindi solusyon na yung problema mo is iinom ka ng alak. Dati din ganun din po ako. Yung sa asawa ko, na problema ko, hanggang sa ngayon, nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, umiinom ako, pero habang ako umiinom, tapos ko umiiyak ako, nananalangin ako, Lord, ba't ganito nangyari? Hindi ko na kaya. Andun pa rin yung pagpipray ko sa Panginoon. Andun pa rin yung paglapit ko sa Panginoon. Kasi inaabutan ng Panginoon. Andito ba ako sa inyong harapan? Kung inatem ko ng magpahamatay, pero pinaalala pa rin ng Panginoon. Huwag mong gawin yan, malilit pa yung mga anak mo. Nandun yung pag-ibig ng Diyos. Kasi mahal ko yung Panginoon eh. Kahit na marami akong pagsubok, minsan hindi ko inusgahan ng Panginoon. Pagkus alala lang sa akin ng Panginoon kung gano'n niya akong pamahal. Amen po ba? Last po ito, conclusion ko. 1 Corinto chapter 6 verse 9 to 20. 1 Corinthians sa Tagalog Corinto, sa English Corinthians, 1 Corinthians chapter 6 to 19 to 20. Sayin po natin 19 to 20. Sabi dito, wait lang po. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang mahalaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen. Yun po yung sinabi ko po kanina. Ang ating katawan ay hindi natin pag-aari. Dahil binili na tayo sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Binayaran na ng Panginoon ang ating kasalanan. Ni Jesus Christ. Amen po ba? Kaya hindi na natin pag-aari ang ating katawan. Ulitin ko lang po, napakaganda po verse. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Amen. Yung ating katawan ay templo ng Espiritu Santo na binigay ng ating Panginoong Jesus. Ng ating Panginoong Diyos, Jesus Kristo. Kaya simula nung tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon, isinuko natin yung buhay natin sa Diyos at nirepent na natin ating kasalanan sa ating Panginoon. Hindi na natin pag-may-ari ang ating katawan, kundi nananahan na ang banal na Espiritu ng Panginoon. Kaya kapag nakakagawa ka ng kasalanan, kapag
paulit-ulit ka nakakagawa ng kasalanan, pero pinapaalahanan tayo ng Diyos. Huwag mong gawin yan. Kasi yung Holy Spirit na tinanggap natin, nananahan sa atin, kaya hindi na natin pag-aari ang ating katawan. Amen po ba? Sabi niya rin sa verse 20, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen. Kaya lagi sa akin sinasabi ng Panginoon, huwag mong gawin ng mga bagay. Sumunod ka sa akin. Ako ilang beses na po ako na dumalayo sa Panginoon. Now, ayoko na mag-preach, pero kapag tinatapik ako ng Panginoon, grabe yung luha ko ng pagyakap ng Panginoon. Na magbalik ka na maghayag ka. Kasi hindi natin pwedeng talikuran. Hindi natin pwedeng talikuran yung revelation ng God. Kasi pag mahirap, pag tinapik tayo ng Diyos, na tayo lingkod ng Panginoon, tayo nakakilala sa Panginoon, tapos bumabalik tayo sa kasalanan, tatapikin tayo ng Panginoon. Mahirap kapag hindi ka na nakikinig sa Holy Spirit ng Panginoon, kapag sinusunod mo na yung hilig na naman, alipin sa kasalanan. Pero kapag yung Holy Spirit nagkukumbik sa'yo, pag mamay-ari kita, walang gagalaw sa'yo. Akin ka. Amen po ba? Kaya pag mamay-ari tayo ng Diyos, kaya pahalagahan natin yung Espiritu na pinagkalob natin, yung pinagkalob sa atin ng Panginoon, yung Espiritu Santo ng Panginoon na tinanggap natin. Kahit anong talikod mo, tatapik-tapikin ka pa rin ng Panginoon. Katulad ng ginawa sa akin ng Panginoon. Tinapik ako ng Panginoon para lang bumalik, maghayag ng salita ng Diyos. Kahit anong talikod mo, si God lagi yang aahayin ka niya, kukunin ka niya sa mga kasalanan na gagawa mo. Ibabalik ka niya kasi mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Kaya lagi niya tayong pinapaalahanan kung gano'n niya tayo kamahal. Kung hindi ba tayo mahal ng Diyos, hindi ba magpapaalala ang Panginoon? Mahal kasi niya tayo eh. Amen po ba? Kaya napakabuti at tapat ng Panginoon. Yun lang po mababahagi ko. Napahalaga natin ang templo ng Panginoon. No, nasa banal na Espiritu ng Panginoon sa atin. Kasi yung banal na Espiritu ng Panginoon merong buhay na walang hanggan. Yung mga material na bagay dito sa atin, mga nagagawa natin, isuko natin sa Panginoon. Yun lang po, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan, at napakabuti, ang tapat ng Panginoon, nagpatuloy lang tayong lumapit sa Panginoon, at tayo mo ko, tayo po manalangin. Mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Lord God sa araw na ito. Una-una, patawarin mo kami sa mga nagawa namin kasalanan, Panginoon. Ngayon, sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo, Lord. Patawarin mo kami, Lord. Ikaw ang siyang kumilos sa kalagitnaan, Panginoon. Salamat pala, Panginoon, sa revelation mo sa araw na ito. Na ang banal na Espiritu mo ang siyang kumilos, Panginoon. Lord, hindi po namin kaya sa araw na ito kung hindi mo kami sasamahan, Panginoon. Hindi namin kaya kung wala ang banal Espiritu mo, Panginoon. Kaya Father God, patuloy mo kaming ipaalala, Panginoon, sa mga bagay na nagagawa namin, Panginoon. Ikaw po ang maghari sa aming buhay, Panginoon. Turuan mo kami, Lord, na sumunod kami sa iyong kalooban, Panginoon. At sa mga napag-aralan namin sa araw na ito na tumimo sa puso namin ang mensahe mo, Panginoon. Napahalaga yung pagtanggap namin sa iyo, Panginoon, na hindi dapat namin ito baliwalain, Panginoon, upang kami magkaroon ng kaligtasan sa mundo na ito, Panginoon. Lord, yakapin mo kami, Panginoon, na patuloy ka namin, Lord God, na maranasan, Panginoon. At kung sino man, Panginoon, sa mga anak mo na nangihina sa pananampalataya, Lord, ikaw ang kumilos, Panginoon. Kapangyarihan mo ang siyang dumali. Ora bababashika rababahanda, hallelujah, hallelujah. You magnify name.
Pour out your spirit, Panginoon, at kapangyarihan mo ang siyang dumali sa iyong mga anak. Lord, ikaw ang mangusap, Panginoon. Send your fire, Lord God, sa bawat anak mo. In Jesus' name, hallelujah, na magkaroon sila ng kalakasan, Panginoon. At kung sino man, Lord God, na hindi makawala sa araw-araw ng paglalasing, Panginoon, Lord, touch him by the blood of Jesus. O rabababasi karababahanda, hallelujah, hallelujah. You magnify name, Jesus name, hallelujah. Alisin mo sila sa espiritu ng paglalasing. Get out in Jesus name, hallelujah. O rabababasi karababahanda, hallelujah, hallelujah. You magnify name, Lord. Patuloy ka pong kumilos, Panginoon, sa bawat anak mo, Panginoon. Yakapin mo sila, ipaalala mo ang mga bagay na kanilang ginagawa, Panginoon. At sabi mo nga, Lord, ang aming katawan ay iyong templo, Panginoon. Kaya, Father God, at walang makakagawa ng kaaway sa aming buhay, ang mga tao, Panginoon, Jesus name, ang mga gawa ng kaaway, in Jesus name, hallelujah. O rabababasi karababahanda, hallelujah, hallelujah, may magnify name. In Jesus name, hallelujah. At wala nga po, Lord God, makakapaghiwalay sa pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. In Jesus name, hallelujah. Kapangyarihan mo ang siyang dumaloy, Panginoon, at talikuran namin ang mga kasalanan na nagagawa namin, Panginoon. In Jesus name, hallelujah, lalo na sa pag-inom ng alak, Panginoon, sa pagdadrugs sa mga taong, Panginoon, Jesus name, hallelujah, na ikaw ang kumilos, Panginoon. Ikaw ang maghari, Panginoon, na huwag nila sayangin yung buhay nila, Panginoon. Jesus name, hallelujah. Ikaw ang magyakap sa kanila, Lord, kung sino man ang nagdadrugs, Panginoon. Lord, ikaw ang maghipo sa bawat anak mo, Panginoon. Ipaalala mo, Lord, yung kanilang katawan ay yung templo, Panginoon. In Jesus name, hallelujah. Kapangyarihan mo ang siyang maghari, Panginoon. In Jesus name, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord God, na ikaw ang siyang kumilos, Panginoon. Ang lahat ng mga panalangin namin, Panginoon, na ito'y tumimo sa puso namin, Panginoon, ang mga lahat ng mensahe mo, Panginoon. Napahalaga, Lord, yung tunay na relasyon namin sa iyo, Panginoon, na tanggapin ka namin upang ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan, Panginoon. Lord, yakapin mo po ang iyong mga anak sa araw na ito. Kapangyarihan mo na ang siyang dumaloy. In Jesus' name, Elohim, na makapangyarihan, dinggin mo ang aming panalangin, Panginoon. Kapangyarihan mo ang siyang maghari sa bawat nakakinig ng iyong salita. In Jesus' name, na tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Kapangyarihan mo na ang siyang kikilos sa bawat taong nakakinig ng iyong salita, Panginoon. Abutin mo sila ng iyong kapangyarihan, Panginoon. I-bless mo upon blessing ang lahat na nakakinig ng iyong salita. In Jesus' name, hallelujah. Ano man na walang lakas sa akin, Panginoon, muli mo itong ibalik, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen. Salamat po sa mga nakakinig ng Word of God. Ang Panginoon ay napakabuti at tapat ng Diyos. Huwag lang sisuko. Magpatuloy lang tayo sa ating Panginoon. Kasi tayo minamahal at inaabot ng Diyos. Kasi ang Diyos ay laging nandyan sa atin. Nag-aantay lang ang Panginoon na tayo lumapit sa Panginoon. Kaya kapatid, huwag mong sayangan yung buhay mo. Magbalik loob ka sa Diyos. Bye-bye po. God bless po.